Okay mga sakasandi, panibagong tips na naman tayo para sa araw ito sa ating kusina ulit. Dito naman tayo sa kusina ni Sandy TVPH. At ito nga, noong nakarang araw ay nag-discuss ako sa inyo ng kung paano natin iingatan ang ating mga induction cooking ware at tamang paggamit ng ating induction para mapangalagaan natin ang ating mga pots and pans doon sa ating pagluluto para hindi agad siya masira. So ngayon naman po ay gusto kong i-recommend sa inyo ang isang bagay na pwede natin gamitin sa induction cooker nang hindi agad nasisira o hindi siya basta-basta masira o hindi talaga masisira. So para doon sa mga nag-aabang na ganitong tips mga kaibigan, so siguro po kung tayo ay naiinis na, nagsasawa na tayo sa mga non-stick pans and pots na ginagamit natin kasi nga katagalan nasisira, nababakbak. So meron po tayong mga ilang gamit din sa kusina na pwede natin gamitin pang lifetime doon sa ating induction cooker. So siguro ko, masabi ko na hanggat sira na yung induction cooker mo, yung stove, ito, sira na to pero yung gamit mo hindi pa nasira. So isa lang pa masabi ko mga kaibigan, dito tayo. Bili kayo ng mga stainless na ganito na pwedeng pang induction. Kasi hindi naman talaga lahat ng ganito ay gumagana sa induction cooker. So meron mga ganito na hindi naman talaga gumagana sa induction cooker. So meron talaga silang mga nilagay dyan na bagay para maging compatible siya doon sa ating induction stove. So gamit tayo ng mga ganitong lutuan. Stainless po ito. So ito po talagang pangmatagalan po ito. Nga lang po, hindi siya non-stick. Pero lifetime ang service na bibigay sa inyo ng ganitong lutuan. Maganda po ito mga kaibigan kasi napakalinis tingnan. Talagang pangmatagalan talaga siya. So hindi ka problema na baka matanggal yung non-stick coating niya. So ito talaga, kaya lang hindi ka dito basta-basta makakapagluto bago ka magpiprito ka. So dito talaga asahan mo talaga na didikit. Or maybe may mga meron naman mga techniques para hindi dito dumikit yung ating mga niluluto. Siguro pwede nating painitin muna ng maayos yung ating lutuan bago tayo maglagay ng ating piprituin para hindi dumikit doon yung ating piniprito dito, no? So kung pwede lang naman ay magluto tayo ng mga may sabaw, pwede siya dito. Talagang wala kang magiging problema. Pero ang ginagarantiya ko lang dito ay hindi ito masisira. Unlike doon sa ating mga non-stick pan na katagalan kapag sobrang sa apoy ay talaga naman nababakbak yung kanyang non-stick coating doon. So ito po, recommended po ito para doon sa mga naghahanap ng mga pangmatagalang gamit sa kanilang induction stove na ginagamit sa kusina. So ito po, napagandang nito. So maliit lang po ito, and at the same time, sabi ko nga, magamit namin dito free acquired. Hindi po namin ito binibili kasi ito ay binibigay lang ng mga boss ng aking may bahay sa ibang bansa, at ito yung pinapadala lamang dito sa akin. Ako ang gumagamit. Kumbaga, ako yung inaaral ko sila kung paano ko sila magagamit ng maayos dito. At sa karanasan ko nga, talaga namang kailangan natin pag-aralan kung paano natin magamit ng mga ganitong lutuan sa induction. Kasi sabi ko nga, magandang gumamit ng induction stove kasi nga very convenient at saka mas nakakatipid tayo doon sa induction cooking or induction stove kumpara doon sa ating mga gas LPG. Mas nakakatipid tayo dito kasi mura lang naman ang nito, hindi ito ganun kalakas gumamit ng kuryente. Very very convenient gamitin talaga, at talaga namang napakatipid niyang gamitin sa pang-araw-araw na buhay natin sa kusina. So para doon sa mga mami at daddy na naghahanap na magandang gamit sa kusina, i-recommend ko po sa inyo. Wala po akong sinasabing brand kasi di naman tayo dito binabayaran para mag-endorse ng mga brand. Pero maganda po talaga ang mga induction stove na ginagamit sa kusina kasi convenient at matipid. Unlike doon sa ating mga LPG stove na talaga namang ang mahal-mahal na nga ng LPG. So mas maganda gamit tayo ng induction cooking ware and cooking stove. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang ulit sa TVPH. Bye-bye!